pagkatao po namin. Salamat sa umagang ito at winawasan po namin ang anumang gawa ni Satanas sa buhay ng bawat isa, sa paligid namin, anumang distraction, Lord, na hindi kami makapokus sa iyo. In Jesus' mighty name. Salamat po sa tagumpay at tinataas ka po namin ngayong umaga sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Sige po, pwede na tayo makupo. Hallelujah. Alam niyo po habang ginagawa ko itong outline, sabi ko parang may katulad siya na verse, tapos na i-message ko na sa inyo. Pero sa bawat araw at sa bawat salita ng Panginoon, palaging may panibagong mensahe ng Diyos. Kaya ngayong umagang ito, gusto kong may pamagat ang ating topic na binagong buhay. Amen? Kasi ano to, yung, basta may katulad siya. Sabi sa Romans 12:2, ito yung katulad niya. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Diba sabi ko, last, dapat ipabago natin sa Panginoon ang ating pag-iisip. Iba na ang takbo ng isip natin kapag si Kristo na po ang nananahan sa atin. Amen. Alin na yung kanta natin, puno, sabi doon, nag-uumapaw yung kagalakan pag sa Panginoon tayo. Totoo po yun. Hindi lang basta saya yung nararamdaman natin, kung mararamdaman natin kapag tayo ay nasa Panginoon. Ibang klase po yun. Overflowing joy po ang pwedeng maramdaman ng tunay na anak ng Panginoon. Sabi sa 2 Korinto 5:17, bagong nilalang. Sabi dito, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Sabi, isuot na natin ang bagong pagkatao. Bago po ba tayo? O bago ang damit natin? Hindi naman, matagal lang na nakatago, no? Isuot natin ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Hallelujah! Inuulit ko, we are God's image. Imahe po tayo ng Panginoon. Sabi ko po sa inyo, laging sinasabi, God is good. Nalilimutan natin yan, ha? All the time? Okay, sabi ko nga, God is good all the time. Kaya dapat, good tayo all the time. Kahit hindi all the time, most of the times, good dapat tayo. Gumawa tayo ng mabuti. Bakit? Kasi ang Diyos natin ay mabuti. Imahe niya tayo eh. Image po tayo ng Panginoon. At sabi dito, nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay. Ito ang dapat na makita sa atin. Kailangan makita sa atin. Saka lamang magbabago ang pananaw ng isang tao sa buhay kapag binago yun ng Panginoon. Pero kapag hindi, tandaan po natin, iba yan mag-isip, iba ang pananaw niyan, iba ang plano niyan sa buhay, iba ang desisyon niya sa buhay pag hindi ka pa binago ng Panginoon. At kapag hindi ka nagpabago sa Panginoon, kasi di ba sabi ko last, na ang Diyos nandiyan lang eh, tayo lang minsan ang bingi. Tayo lang ang tamad. Tayo lang ang ayaw makinig sa panawagan ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Bakit? Kasi alam niyo po, ang daming bagay sa mundong ito na na-out of focus tayo sa halip na sa Panginoon tayo nakadepende o nakafocus. Madaming. Kaya ako nalulungkot, ganun pala yun, sabi ko nga, kapag binago ka ng Panginoon sa puso mo, ayaw mo na ng kasalanan. Galit ka na sa kasalanan. Ayaw mo na yun, itolerate. Kasi may mga ganun akong naramdaman, sabi ko, iba yung kabog ng dibdib ko. Kasi nga, iba na tayo. Iba na po tayo ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo po sa mga taga-Epeso, magbago na. Oo. Hindi ba ko pa naman yung ano doon? Anyway, sige. Ang patuloy tayo. Magbago ng dalang reliyon eh. Wala tayong dinadalang reliyon. Si Kristo lang daladala natin palagi. Amen. Hindi sa puso natin. Sa puso po natin, daladala natin palagi yun. So yun, sasabi ko po, ako po ay born again. Pag sinabing born again, dati po, balita, masungit, eh, hindi na po ibig sabihin na bago ako ng Panginoon. Yun kasi yun. At ang alam niyo po ang salitang banal, yun eh. Yung dati, ganun ka, tapos ngayon hindi ka na ganun. Yun yung kabanalan. Pagsunod sa kalooban ng Panginoon. No? So yun, nag-iba na ang isip natin. Ang desisyon mo, iba na. Ang gusto mong pakinggan, iba na. So yun. Kasi kapag totoong may Kristo ka sa puso, tandaan po natin kapatid, hindi pwedeng hindi mabago ang isip natin. Hindi pwedeng walang mabago sa'yo.
Amen po? Amen. Yan eh, ang isip mo talaga gusto mo makaganti ka. Pero kapag Kristiyano ka na, hindi mo yun iisipin. Amen? Hindi mo iisipin magiganti ka. Wala na yun ngayon. Kasi nakakatakot. Kasi sabi, kung ano yung pinapanalangin natin sa ating kapwa, yun din yung mangyayari sa atin. Kaya daw tayo nagigiganti. So wala na. Pag alam ka ng Panginoon, wala nang magigiganti doon. So yun, no? Dati ako eh. Nakakaisip ako ng kalugihan. Kunwari, ano ba yan? Lugi naman ako dito. Ganun lang yun. Ganun po ako dati. Pero dahil binago na ng Panginoon yung isip ko, yung puso ko, hindi ko iniisip na lugi ako. Amen. Hindi ko iniisip. Alam niyo po, may area ako na malayo talaga. Hindi ko iniisip na lugi ako sa gas. Kasi sabi ko, kapag inuna ko ang Panginoon, magpuprovide ang Panginoon ng panggas ko. At alam niyo po, kapag nasa Panginoon ka, alam ng tao na, one time kasi ganito, may inatinala akong birthday party. So, ginabi ako, alam niyo, sabi ng kasama ko yan, hindi ka naman naka-attend, naka-Bible study. Nalungkot siya para sa akin, kasi hindi ako naka-attend ng Bible study, hindi ko napuntahan yung area ko, di ba? Alam niyo na nasa paligid natin. Yung mga tao bukas din ng isip, makinig ng salita ng Panginoon. Okay po. Kapag totoo kang may Kristo sa puso, hindi mo isipin na lugi ka. Sa totoo lang, ako nag-stay po ako sa school ng kahit suspended, kahit holiday, magampanan lang yung mga dapat gampanan. At hindi ko iniisip na kalugihan. Masaya nga po ako eh. Bakit? May accomplishment ako that time, ng araw na yan, kasi feeling ko pag wala akong nagawa, parang wala akong kwenta, parang useless pag ako maghapon, ganun din kahit sa bahay. Hindi ako pumapayag na wala akong magawa. Kasi alam niyo kung bakit? Dapat productive ka. Pag anak ka ng Panginoon, produktibo ka dapat. May ginagawa ka dapat, hindi yun para sa sarili mo, kundi para sa Panginoon. Amen? Kaya, biblikal sabi, huwag maging tamad. So, dapat productive tayo everyday for the Lord. Kasi pag inisip mo para sa Panginoon, hindi ka po mapapagod. Hindi ka mabuboring sa iyong ginagawa, masaya ka pag may accomplishment. Actually, ako po, hindi ko talent magsayaw talaga eh. Kasi feeling ko, pag tinignan ko yung sumasayaw, galing-galing, tas ang ganda-ganda, parang feeling, ang dalit gayakin. Pero pag ako na yon, hindi ko yun kaya. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon, kasi pag binago ka din ng Panginoon, ina-add niya sa buhay natin yung mga talent na hindi natin talent, ginagawa niya ng Panginoon ng paraan. Praise God. Ako, alam niyo kung bakit ko rin to? Tuwang-tuwa kasi ako sa ginawa kong poryo. Kaya ko po kasi mag-poryo lang sa'yo yung pasok, palipat, ganyan kaya. Pero yung ako yung mag-move, mag-dance talaga doon, hindi ko yun kaya. So, hindi yun ang forte ko. Pero sabi ko nga, kahit in pronto, mag-host ako or magsalita, yun eh. Kahit na walang paghahanda, kaya pero yung magsayaw. So, mga isang buwan ko yung pag-aralan mga step. Ang hindi ako makagtalo ng step. Ang hindi ako makakatch up. Ganon. So, purihin ng Panginoon. Kasi nag-i-improve. At tandaan po natin, pag para sa pag-ginagawa natin, nako, sinasabi ko sa inyo palagi, nag-glorify ang Lord. Kapag willing po tayo magpagamit sa Panginoon. At ang sayaw, ang kanta na yan, baliwala man yan kahit magaling ka, kung di man para sa Lord. Amen? Opo, kahit multi-talented ka pa, magaling ka sa lahat, kung hindi mo gamitin para sa Panginoon, pwede yan gawin ng Diyos. Kaya nga ako, natutuwa ako sa buhay ko eh. Natutuwa ako para sa Panginoon, para sa Kanyang karangalan. Bakit? Hindi ko talent yung mga bagay na yun, pero nagkamumpanin ko siya. Bakit? Kasi alam ng Diyos yung puso ko eh. Alam ng Panginoon na wow. Tapos alam mo, pag natatapos ko or nakagawa ka ng mga ganun sa'yo, nagkagaling mo naman. Ganun pa ako. Ganun pa kasi ako makipag-usap sa Panginoon. So yun. So wala nang isip na lugi. Kasi dati, di ba sa amin sa DepEd, meron kami mga supplies. Ano ba yan? Bakit ganun lugi ako? Meron one time, na-review po ako. Ano ba yan? Pastora ka, tapos sinasabi na nasalit lugi. Praise the Lord. Yes po, dapat yan sinasabi kasi walang lugi. Huwag natin isipin yun. No? Praise God. At ito po, yung mga pagod natin para sa Panginoon, tandaan po natin, may bunga yun. Magbubunga yun. Hindi hakayaan ng Panginoon na void ang lahat ng ginawa mo para sa Panginoon. May balik. Sabi niyo po, may balik. May balik. Praise the Lord. May balik, may bunga, may tubo. Kapag
nagpa-impress ka, subukan nyo magpa-impress lang kayo sa tao. Ay, sinasabi ko sa inyo, mapapagod kayo. Tapos pag hindi ka na-appreciate nung hindi na-pa-impressan mo, makinis ka, di ba? Yun eh. Pero kapag sa Panginoon mo ginawa, ay aber, walang thank you dyan. Masaya ka kasi ang reward mo talaga sa ginagawa mo, yung joy na nanggagaling sa Panginoon. That is already your reward. Kapag nakaramdam ka ng joy na sa ginagawa mo, accomplishment mo sa inyo, wow, thank you Lord. Reward mo yun. Hindi mo kailangan ng thank you ng tao, appreciation, or tag na parang ganito. Hindi. So yun, salamat sa Panginoon ha. Kasi sabi niya sa 1 Corinthians 15:57-58, doon yun sabi, hindi mawawala ng kabuluhan ang pagpapagaan natin sa Panginoon. So kung pagod man yan, ginawa mo, walang complaint para sa Lord, ay may reward. Basta hindi nagpo-complain. Kasi alam niyo kung bakit? Hindi kailanman nakakareklamo maglingkod sa Panginoon. Amen! Nakakareklamo ba? Ay, linggo na naman. Ako kaya excited dahil pag-linggo. Excited po ba kayo? Amen! Ano kaya suotin ko bukas? Linggo. Diba? Yun yung naisip ko na. Hindi dahil excited ako sa suotin. Oo, nandun naman tayo. Pero ibig ko sabihin, diba? Dapat na may excited. Gadala ka nga, super nakakalaga ng pangasuot. So lalo sa Panginoon, kasi magdi-date tayo dito, maikipag-date tayo sa Panginoon. Ang i-date natin hindi basta-basta, hindi basta CEO lang, na kung sino man, o kung hindi si Mayor, hindi si Gob. Ang Panginoon ang i-date natin. So dapat, wow, ganon. Praise the Lord. So yun. At kapag ginawa mo para sa Panginoon, inspirado ko yan. Kahit walang merienda. Amen. Kahit hindi pa ba sabi? Sabi ko na isang kasama. Mami, kapag na ba yung sabi ka, may pamerienda din sa'yo? Sabi ko, hindi ko na kasi iniisip yung pamerienda, pero may nag-aabot ko sa akin. No? Praise the Lord. At kumapaldo tayo sa mga gulay. Kasi siyempre pag sa bukid ba? Napakabuti ng Panginoon, no? Hindi ko na bibili yung papaya na 30 pesos per kilo. Malaking tulong yun, di ba? Yung talbos ng kamuti na fresh. Kapag mo ilalagak mo na lang yan siya. Praise the Lord. Ako sa totoo lang, ina-appreciate ko yun sa Panginoon. Yung mga simple things na yun. Ito ko. One time, mga kain na. Nag-remote ako sa Lord. Sabi ko. Kasi ang pera talaga sa Pilipinas, mahirap kitain. Mahirap kitain ang pera dito. Ang pera raw sa Pilipinas, kailangan mo talagang pag-awisan. Talagang parang kayod kalabaw mo talaga para kumita ka ng maraming pera. Alam niyo, sa totoo lang, naisip ko nag-abroad. Pero umiyak ako sa Panginoon. Kasi nung nakaraan ko ito naisip, dahil kayo may college ako, gusto ko na talaga mag-abroad. Pero naisip ko ang bubo, ang agri, ang kalawag at kambura, ay, ang insulman, nagkaiyak ako. Sabi ko, di ba? Yun yung kasi hindi ako pinagkulang ng Panginoon eh. Hindi ako pinagkulang ng Panginoon. Pero kung sana may sandaan kayo sana sa account ko, pero wala talaga. Lord. Pero hindi mahalata, di ba? Praise God. Nakita ko pa na unfair talaga ka ako. Pero alam niyo po, pag sa Panginoon ka, hindi mo naisipin. Nagkaiyak ako habang kumakain. Kaso, nauntol yung pag-iyak ko kasi tao po, mame! Sabi ko, diba? Kita ko sa pala, habang nakain yun ha. Habang nakain ko yun. Kasi sabi ko, Lord, diba? Parang hindi ko kayang alisan ang ministry. Number 1 po yan. Number 1 po yan. At isa din sabi ko, nito na lately. Sabi ko, parang ayaw na yung stupid sa akin. Pero alam ko sa sarili ko, hindi ko yung kaya kung wala ang Panginoon. Sabi ko sa ako, madali lang naman yun. Hindi na sa suggestions sa mga ano. So, parang naisip ko, parang naalaw na, wow, ang taas pa rin mas bello. Pero ba't parang pareho lang? May kanina papagod na to. Sabi ko, gusto ko mag-school head. Pero pag naisip ko na naman ang Saturday, Sunday, na sagasa, hindi ko. Yun talaga, alam niyo kung bakit? Binago na to kasi ng Diyos ang puso natin. Amen? Ayaw mo ipagpalit ang Panginoon. Kaya si Pastor Stephen Prado sabi niya, kung matatanggap ako sa trabaho na may Sunday, ayaw ko. Yun. Kaya dapat, alam ng Diyos ang puso natin. Kaya ako sabi ko sa inyo, rewarded ako ng Lord. Hindi sa pera. Pero alam ko, pinromote ako ng Panginoon talaga spiritually dahil yan ang pinangarap ko. Kaya
Yan talaga ang pinangarap ko. Pag awalay, mag-isa ko lang sa bahay, umiyak talaga ako, Lord, grabe. Kasi di pa talaga ako naghahangad sa panalangin, hindi ako naghahangad, Lord, lagyan mo yung ATM card ko na 100,000. Dapat may laman na nakapondo. Hindi ko pala talaga siya nagbuka ng bibig talaga. Sinabi ko to last to speak sa inyo kasi nakita ko yung video. Hindi ko talaga siya priority yung banggitin. Kaya, kung ano yung desire ng puso natin, yan din ang ginatugon ng Panginoon. Kasi ako lagi di ba po sabi ko sa inyo, pag nag-pray ako, Lord, sabi mo sa Matthew 6:23, sabi mo doon sa Jeremiah 29:11. Kasi ang pangako mo sa akin to prosper me, not to harm me. Ganun talaga ako sa Lord, nakikipag-usap talaga ako ng gano'n. Katindi ko, no? Hindi ako nagdidemand sa Lord, pero pangako mo yun eh. Pangako mo po yun, Lord eh. Sabi mo, hindi mo ako iwanan. Dapat inuna kita, add ng add. Kaya pala add ng add. Add ng add ang mga bagong sandals, sapatos. Praise the Lord. Pag-arati ko nga daw eh. Sabi ko, hindi ko na hindi. Di ba mapakasimple ko lang kumang. Sabi ng anak ko kanina, Mama, mag-speak ka. Tapos ganyan yung hikaw mo. Ay, sabi ko, kumayan ako. Yun, no? Kasi natuwa ako kay Pastor Priya. Pastora Priya. Di ba? Ang galing niya. Tapos ma-arte-arte siya sa... Bakit? Ano naman yun? Pero natutuwa ako sa anak ko. Kasi parang ganun siya kano. Siguro, ano ang tawag ko doon? Conservative or hindi siya ganun. Siguro kayo sa bubog ako eh. Pag sa mga kalawang, parang hindi tanggap. Praise God. So yun. Purihin ang Panginoon. Ba ang saya maglingkod sa Panginoon? Napapagparis-paris natin yung mga ikaw natin sa damit. Praise God. Purihin ang Panginoon. Gift din po yan kaya mong paris-paris. Hallelujah. Amen. Natuwa kasi ako sa suot ko. Uy, kasi ang plano ko ako mag-i-earring ako ng red. Siyempre, iba't ibang kulay yung red ko doon na perlas. Pero yung ano yung kulay ko na, baka punta ako sa bayo, baka sabi yung perlas. Sabi ko, ay no, tinanong talaga siya ako. Ang color niya dapat tinanong nito. Praise God! Ano yung patalastas? Pero ang totoo, napakasarap ng lingkod sa Panginoon. Sobra ko. Alam mo yung, ako talaga sa totoo lang, ang expression ko ang Panginoon. Kasi pag sa mga kapwa mo yung walang katingin. Sa lahat, sablay talaga. Kahit sa akin makinig, sablay din eh. Pero pag sa Panginoon talaga, full of inspiration talaga ang puso ko na wow. Totoo lang kahit nung nakaraan. Sabi ng iyo namin. Ang iyo kasi namin, dalawang school ang hawak. Di ba po, sunod-sunod ang suspension. May hindi natapos na report ng Mek. Pwede ba? Samahan mo ako bukas. Ganun to. Hindi ako nagtatanggi. Pag alam ko ng Panginoon, nagtatanggi sa mga pagtulong sa kapwa eh. Amen? So, iniisip ko doon, medyo malayo, gasyon. Ang effort, di ba? Pero salamat sa Panginoon. Sabi ko sa iyo, hindi ako nagreklamo. Kasi pag nagreklamo ay, kasi dagdag naman sa tanda ako. Pero sabi mo, sige, tapos with smile pa yan, with matching care pa yung na-emoji doon. So, di ba? Praise God. Saka kailangan makita si Kristo sa buhay natin. Huwag tayo magpinamad. Yung katamaran, yung galing ni Kristo. Amen? Yung galing sa Panginoon, inatamad ka magsimba, inatamad ka magsulog sa bus mo, inatamad ka sa mga bagay-bagay. So yun, hindi yun galing sa Panginoon. So yun, naramdaman niyo po ba, nakita niyo, na kapag gumagawa ka para sa Lord, hindi ka biglang papagod. Kaya mapagod. Kaya ako tansyado pa itong oras-oras ito sa sa bubo. Hindi ako napapagod. Siyempre, yung isip ko, medyo naka-isip ako. Please yan. Purihin ang Panginoon. Ang dami kong gustong ipasalamat sa Panginoon. Mga maliliit na bagay, malalaking bagay, mga bagay-bagay. Talagang may pinag-pray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ito talaga. Kasi ang pangako ng Panginoon, yung future natin, ginawakan niyo yun. Sabi ko, Lord, delikado mo sa akin. Sabi ko one time, kasama ko si Miss dito pa, hindi siguro, kaya nakatapos talaga kayo, lahat talaga akong maligaya. Dahil ako maganda. Kasi wala nang alakas sa inyo. Mabigat pala may muli yung ano po. Pero sabi ko, Lord, sa'yo din ako mag-ingin. Praise the Lord. Bakit ko na pakiramdam, hindi ka napapagod para sa Panginoon? Kasi nag-iba na po ang diwa at isip mo. Nabago na. Pansinin niyo po sa mga paligid nyo. Maraming reklamador, hindi yun nabago. Hindi yun nabago ng Panginoon. Oh, may reklamador ba dito? Wala no? Sa iba yun. Baka doon banda. Baka dito banda.
Tandaan po natin, ang pagreklamo niya galing sa Panginoon din. At kapag para sa Panginoon ginagawa mo, hindi ka nag-iisip ng sweldo, ng upa, sabi ko nga, Lord, kahit nga wala eh. Pero mas maganda, Lord, kung mayroon. Pero totoo, hindi ako na gano'n ng upa, ng sweldo, ng kung ano man. Praise God. Pero may love gift. Kasi hindi yung sweldo eh. Hindi yung upa. Pero salamat sa salitang love gift. Ibig sabihin, patunay ng mga tayo ng Panginoon. Diba? Praise the Lord. Masaya kaya, alam niyo po ang love gift ko. Parang ano na lang sa akin, parang extra baga na mabili ko yung... Sabi na naman ang Lord, na maalaki gusto mo na naman eh. Totoo. Kasi parang ano na lang yun, bonus. Bonus yun, ang Panginoon sa buhay ko. Siyempre, mabili ako ng 1 kilong bangos. Ano ba ba bilihin ngayon? Ayaw na. Ayaw na namin lunukin. No! Ang bangos 280. Tapos magkaroon ka 350. Huy! Tapos isang ilang ko lang naman, hati-hati na lang bukas kasi ilasin bukas ulit. Huy, Lord! Ramdam niyo po ba? At hindi ko alam bilihin. Sobrang taas ng bilihin. Pero kulit ng Panginoon. Tandaan ko natin, hindi tayo gutumin ng Diyos. At kahit nagugutom-gutom kayo ng mga once, twice, good for the health yan. Amen? Ako yung parang iniisip ko. Sabi ko, natutuwa sa akin yung ibang kasama ko. Sa mga natutuwa lang sa akin. Sa hindi, okay. Sabi ko, alam mo ano kasi paggabi, hindi na ako gaano kumakain. Oh, siyempre lang kami ulam. Pero madalas kasi kung may itlog at saka milk yun na lang talaga. Pero kung masarap daw, nagkakain ako. Natatawa yun sila. Praise the Lord. Pero, tandaan mo palagi. Ako lang yung tinatandaan eh. Kung hindi ako kain yung gabi, good for the health. Ito, dilitin ko sa ko. Hindi kung kakain naman ako, well, okay din naman. O diba, ang choices palaging positive. Palaging good. O di, saan ka doon? Di lang yung maligaya yung puso at diwa natin. So yun, magbago ng diwa at pag-iisip. At tandaan ko natin, ito po, nanaginip ako ng time. Sabi ko, panaginipan ko po si Juan ganito, sa ilog kami. Ako, ano ginawa mo? Gusto mo sa ilog? Hala! Sabi ko, hindi po. Masaya ka na nalaro sa ilog. Kasi alam mo kung bakit? Kapag Kristiyano ka, sabi ko, ibig sabihin patunay, hindi daw nakakaisip, gumanti o gumawa ng masama sa mga tao. Galing sa akin or ayaw sa akin. Kasi sa panaginip ko, mabait pa rin ako. Kahit kayo hindi ko kinsubsub sa ilog. Kasi sa panaginip ko, sinubsub sa ilog. Hindi po, grabe naman yun. Okay po, so yung hindi tayo nakakaisip gumawa ng masama sa kapwa natin kapag binago ng Panginoon ang isip natin. Totoo po yun. At Kristiyano lang ang nakakapag-pray sa kanyang kaaway o sa kanyang magalit o sa nakakasara sa kanya. Kristiyano lang yun. Kasi di ba ang Kristiyano, karma is real. Sabi nila. Kaya nagkakaroon kaya, okay po, hindi na dapat sabi ko yun sa inyo. Pag Kristiyano, binago na ang isip, iba na ang pos. Iba na ang pos. Amen? Iba na mag-pos yan. Ay, Kristiyano ito. Okay? Wala nang parinig sa pos. Iba hindi magparinig eh. Wala nang kaaway sa FB. Yan. Walang malalaswa na lumalabas sa bibig. Alam niyo po yan. Kapag ako pambinsan, may mga joke akong iba, merong ano sa akin. Merong reminder ang Panginoon. Opo. Kasi bago na ako, bago na tayo. Amen? Binago na tayo ng Panginoon, hindi tayo dapat ganon. At kung ano nasa puso natin, tanda natin lalabas yon sa ating bibig. Makikita yun sa atin. Tandaan mo ano ang laman ng puso, lalabas yan. Manifest po yan sa atin. Sabi ni Pastor Bong sa akin, kasi kakabirgada mo po ako, kasi ako ng mga suspension. Naintindihan ng preaching. Sabi ni Pastor Bong sa akin, ay kapag Kristiyano, alam bakit Christian songs ang pinapakinggan. At kapag nagpatugtog ka ng Christian songs, sabihin, ay, lalapit sa'yo, Christian ka? Yun. Pero, alam din, kapag hindi Kristiyano, ang nakikinig ng kanta, kung ano-ano mga kanta, alam na nga na Demon Hunter, ipakanta pa, ipatugtog pa, na Kristiyano. O, diba? Yun lang, yung mga simple lang yun eh. No? Sa kilos natin, makikita talaga. Sa pinapakinggan natin, sa ginagawa natin, alam ko kung ano tayo. Ito po, kukwento ko sa inyo, kahit naka-live pa tayo. Very usual sa akin, or
routine na yon sa loob ng classroom ko na ang exercise ko ay Christian lyrics. Nilalapatan yun ng sayaw. Abel, hindi ako marunong sumayaw, may video naman, sundan nila yun. So, normal sa akin. Ibig sabihin, sa akin, hindi mali yun. Dahil grade 6 po ako, ay one time, tribes ang ginamit ko na exercise. Pero alam nyo, pag wala ang Panginoon sa isang tao, ismiran niya. Iismiran ay Christian song. May ganon, ay sabi ko, pag ganon, parang ayaw mo sa langit, kapatid. Parang ayaw mo sa langit. Kasi sa langit, ang kakantahin doon, Christian lyrics, Christian songs. Ngayon kung na-OA-han ka at grounded ka sa Christian song na pinaparinig ko sa'yo, ayaw mo pakinggan, tanongin kita, deserve mo ba sa langit? Diba? At ang malungkot, ang nagsalita nito, taong simbahan. Sabi ko dun sa kasama ko, buti ikaw, hindi ka nag-ismit-ismit. Ay, no, natakot ako kayo para kay Jesus, din pa rin po talaga yung pantay. Salamat sa Panginoon. Diba? Salamat sa Panginoon! Kasi pag hindi ka na natatakot, or wala na, sabi nga eh, kapag ang kasalanan, hindi ka na nababother, na ginagawa mo yung kasalanan, magtanong ka! Kapag ino-compromise mo ang pananampalataya mo, Kristiyano ka, magtanong ka pa din sa sarili mo. Kasi sa totoo lang, pag hindi ka na nakakonsensya sa ginagawa mo na kasalanan, tanongin mo ang sarili mo. Di ba po? So yun, pero pag ginagawa ng Panginoon, kaya sabi ko sa iyo, kapag may mali kang words na nasabi, agad-agad yan. Agad-agad, merong reminder at merong rebuke sa iyo ang Panginoon. Kaya mahalaga po ang binagong bigo at pag-isip. Tandaan po natin, kanta pa lang, na pinakinggan natin, alam kung sino tayo. Alam, di ba po? Praise God. Galing no? Galing ng Panginoon, no? Inspire kaya ang makinig na salita ng Panginoon. Ako, kahit ako rin sa salita. Pero pakinggan ko yung sarili ko eh. Lalo pag nanonood ba ako ng video, salamat Lord. Nag-aiming na din ako eh, kasi kala ko Lord na salita eh. Amen. Praise the Lord. So yun, alam, tandaan ko natin, alam kung ano ka. Sa kilos mo, sa pinapakinggan mo, kasi maski nga sa way po ng pagsuot mo ng damit eh. Alam, nakustahan ikaw. So yun, praise God. At dahil din sa salita natin, alam kung Kristama kayo o hindi. Okay po? Kasi alam niyo pa, pag binago na taga ang diwa, isip natin, ang buong buhay natin ng Panginoon, affected ang puso natin. Kung baga nandoon, sa puso natin, wow, nabago. May nabago. Kaya ginagong buhay yung pamagat. So ano ang dapat isuot? Sabi dyan, bagong pagkatao. Bagong pagkatao. Magulat ko nga sa paligid mo. Dati ito, grabe ito magtali dati. Dati, tatlong bote kaya ngayon sa dalan. Mawawala na ito. Tataka nga ako eh, no? Dapat pala tayo matama na wag gano'n na yan ngayon. Kung tataka talaga yan sila. No? Dapat dati ganyan yan. Ba't kayo ganito na? Pinagtatak ko sa mga tao. Yung sigarilyo. Kung bakit natin sila na usok na may nakuha na puno na yung usok, habang ako alam sa usok. Diba? Mga kadoks. Ako alam sa usok, sila gusto nila, lulukin ng usok at ibuga-buga. Hindi ko ka-gets. Tapos, yung alak, yung kapag ininom ka, pikit sila sa tayo, pero bakit gusto nilang ipig? Di ba? Mag-isip kayo kapatid. Yung parang, pero bakit gusto nila magtagayan? Di ba? Hindi ko mag-gets. Parang napakabalin ko na alam mga buhay ko yung ginagawa ng mga tao. Hindi ko gets talaga. Promise you. Praise the Lord. Hindi ko mag-gets yung nagpapatato na hindi pa kontento sa tato, napuno na yung katawan nila. Hindi ko rin gets na nasasaktan sila pero gusto nila. I don't know. Hindi ko talaga promise you. Hindi ko mag-gets yung mga... Pero pag binago ng Panginoon ang puso mo, magsisisi ka pag ginawa mo yan, nung hindi mo pa nakilala ang Panginoon. Nakita niyo po yung parang number 1 siya na may tato na parang foreigner siya, pinatanggal yung mga tato yun, nakilala niya ang Panginoon. Ano ba yung Panginoon na tayo sa tato? Alam niyo po minsan, mahirap po magsalita sa pulpit
ko. Kanina maaga, may post ako kasi gusto ko matagal ko na gusto yung post ito. Ayun ko naman tulad ko sa isang bata na tanong talaga sa akin. Grade 6 po ito 11 years old. Ma'am, tayo ba mag-decide kung saan tayo pupunta pag namatay tayo? Grade 6 yun. Yes. Medyo napahinto ka ako, yes. Why? Bakit yes? Kasi ikaw lang mag-decide kung tatanggapin mo si Jesus sa puso mo, hindi. At mismo, si Jesus at ikaw lang nakakaalam ng totoong relasyon niyo sa isa't isa. Sabi niyo ba, Lord? Nasabi niyo na po ba ito, Lord? Salamat sa relasyong nabuo between us. Sabi ko sa Lord lagi, Lord, thank you kasi may relasyon tayong dalawa. Kasi pag wala, hindi wala yung relasyon eh. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon na pinili ako ng Diyos kahit na hindi ko deserve. Bakit? Dahil ang favor, ang grace at ang love ng Panginoon full. Kasi natin deserve. Sa totoo lang, natin deserve magsalita, magtugtog. Kasi lahat ay makasalanan. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, nakakapagpatuloy tayo. Amen. Kasi hindi natin kaya. Kung tayo lang, lagi tayo may kasalanan everyday eh. No? So, ito po. Kaya isang extraordinary testimony kapag ang tao nabago ng Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Bagong pagkatao, sabi ito, nanilikhang kalarawan ng Diyos. Image, imahe. Makita talaga si Jesus sa buhay mo. Makita talaga. Ipaglaban mo talaga. Kailangan makita. Dapat may pagpapin ngayong araw, Lord. Dapat makita talaga sa buhay. Minsan, ito kasungit-sungit ka na yun. Sabi ko, o diba? Sabi sa akin yung kausap ko. Diba? Dapat talagang Kristiyano nakikitaan ng totoong may kaugnayan sa Panginoon. Kasi itong pinag-usapan namin na to, active daw ito si Kurtz, sa isang personal verse. Pero, sa akin ko one time kasi na-witness ko siya kung paano niya ako natuhin. Bakit hindi niya alam na teacher ako? Or, ganun lang tao no? Minsan nakatingin kung ano ang posisyon at possession ng tao bago nirespeto. Medyo na ano pa ako, I'm sorry sa Lord, pero medyo na, nakaya ko naman din siya positinahin. Na ano kasi ako sa AI, mga movie. Pero ang ganda naman pala ito kahapon. Yung parang sabi ko nga ang tao minsan nakadepende kapag parang ordinary yung tao lang ito, pwede napakapakan ito. Ganun. Eh, hindi na alam na kalaban ng lawyer pala, as in magaling na lawyer. So minsan nakabase tayo sa kung ano nila kita natin panlabas. Pero ang totoong may respeto at may takot sa Panginoon, fair po yan tumingin sa kahit kanino. Amen? Amen. So yun. Kasi pinalo na tayo ng maraming tayo namimili. Pag maganda ang suot, pogi makinis, ay, talagang matindi ang pag, dito ka po sa harap. Diba? Gano'n naman talaga. Pero tayo dapat din kasi sabi sa Bible, basta siya, dapat din tayo nagtatangi po ng tao. So yun, huwag natin isutin ng Panginoon sa style of living natin. Dapat makita si Kristo, panalangin, hiniin na ang imahe ni Kristo, maisang pamuhay po natin. Every day. Every day, hindi pag linggo lang. Every day. Lunes hanggang linggo. Amen? Amen. Praise the Lord. Kalarawan tayo ng Diyos. Pag sabi kalarawan, Xerox copy. Pareho. Ngayon ang Xerox copier, dalawa yan. Black and white, at saka colored. Sikapin po natin na maging colored po. Ang pagka-Xerox, ang imahe para maliwanag. Amen? Kasi pag black and white, medyo madilim-dilim pa yan eh. So dapat, Lord, i-Xerox o ngayon ang colored, Lord para talagang image ko makita talaga, Lord kung blue-blue talaga makita talaga yung color na yan. Pero kung black and white kasi medyo mahirapan pa eh. Mahirapan pang halin natin, no? So yun, nasain natin. Sabi natin, Lord, color na i-Xerox mo sa akin today. Para yung image mo talaga makita sa buhay ko. Praise the Lord, no? Sabi ito, matubig at banal na pamumuhay. Yan na naman, sa matuwid. No? At banal na pamumuhay. Kasi ang alam mo daw kung sinabing banal, hindi nagkakasala. Diba, wala man ganun. Ang banal, yung sumusunod sa kalooban ng Panginoon.
Amen? Amen. Ang banal, yung ito ka dati, ngayon, ito ka na. Yun yung banal, nabago na ang buhay mo. Yun yung banal. At sabi ko, kahirap ng ganyan. Hindi ka kaya eh. Hindi mo talaga kaya, kapatid ko. Pero sabi ng walang mahirap sa'yo. Diba? Walang mahirap sa Panginoon, so ibig sabihin, kaya. Diba? So yun, praise the Lord. Kaya natin maging banal. Sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. Praise God. At sabi, matuwid. Alam niyo ba sa tang matuwid? Sinens ko pa talaga eh, matuwid. Alam mo na matuwid? Matuwid. Pero sinens ko sabi dito, tumutukoy sa moral na integridad. Pagkakaroon ng mabuting prinsipyo at pamumuhay na naaayon sa batas ng tao at ng Diyos. Grabe yung matuwid. Sabi doon, moral na integridad. Pag sinabi integrity, kahit walang nakaka-appreciate, walang nakakakita sa'yo, tama yung ginagawa mo. Mabuti yung ginagawa mo, yun yung matuwid. O, diba? Praise God. Pagkakaroon ng mabuting prinsipyo, anong prinsipyo mo sa buhay? Dapat mabuti. Pamumuhay na ayon sa batas ng tao. Kaya dapat sa ilalim tayo sa kapangyarihan ng mga mataas sa atin. Batas ng tao yun, pagsunod sa manager mo, sa principal mo, pagsunod yun eh. No? Hindi na sa batas ng tao, higit sa lahat, sa batas ng Diyos. Pag batas na ng Diyos ang pag-usapan, patakot eh, batas na ng Diyos ito eh. Walang kawala. So, di ba? Sumunod sa batas ng tao, batas ng Diyos. Yun ang paligid matuwid. Kahit wala nakakakita sa'yo, gumawa ng mabuti. Ng ama. So, yun. At, sabi sa Philippians 4:8, yun talaga yung lahat. Kaakit-akit, kahanga-hanga, mabuti. Ganon ang gawin natin. So, banal, utos ng Diyos na maging banal tayo. Unang Pedro 1:15-16, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal. Sa lahat ng inyong ginagawa, lahat. Lahat ng ginagawa. Sabi sa lahat ng ginagawa, maging banal tayo. Baka sa 10, kung may isa kang ginagawa dyan na okay, okay lang yun. Kaysa yung sa 10, isa lang yung talagang naging okay ka. Dapat 9 out of 10, hindi 1 out of 10. Amen? Diba? Pag Kristiyano na gano'n naman eh. Kung isa lang ang sablay doon, very good pa rin yun. Pero kung siyam ang sablay doon, hindi yun very good. Hindi yun very good para sa Lord. So yun. Mamuhay ng may takot sa Panginoon. May takot. Takot ka na hindi makasimba, linggo, Lord. Linggo ngayon, dapat takot ka, rin ka makasimba. Kasi basic lang ang hindi ng Panginoon yun. Amen. Tsaka pag-usapan ang takot sa Panginoon, ito. Hindi yung takot na kami hindi yung respeto ka sa Lord na dapat magawa mo ito. So yun. Sabi ko kanina, galit na tayo sa kasalanan. Pag totoo ka Kristiyano, ayaw mo na yung nakikita ang kasalanan. Nalulungkot ka na. Kasi hindi na ikaw doon. Ito po. Para siyang siklo o cycle. Ang buhay natin bilang totoong anak ng Panginoon. May bagong isip ka. Dahil may bagong isip ka, may bagong pagkatao. At dahil may bagong pagkatao ka, matuwid at banal na pamumuhay ang ipapamuhay mo. Bakit matuwid at banal? Ulit, kasi may bagong isip at diwa ka na. Bakit ulit? May bagong isip at diwa ka na dahil bago ng pagkatao mo. O dahil bago ang pagkatao, ikot naman, gagawin mong matuwid at banal ang pamumuhay mo. Diba cycle ang buhay ng Kristiyano? Praise God. Kaya ang buhay ng Panginoon, kakaiba ang buhay natin, nang binago ng Panginoon para siyang water cycle. No? Kung mahirap ang sitwasyon mo ngayon, kapatid ko, tapos wala ka pang Diyos, mas mahirap yun. Wala kang pera, tapos wala ka pang Diyos, mas mahirap lalo yun. No? Kaya dapat masarap na may Diyos tayo. Kasi kapag may Diyos sa sumbungan mo yan, sabihan mo lang, hindi ko na kaya. O diba? Pag wala kang Diyos, ngayon mo sabi na sa asawa mo, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Paano mo kaya? Sabi mo, paano lang tayo mo ito? Wala rin lang. Ito wala lang. Kaya dapat may Diyos. May Diyos. Bahala siya dyan. Sumbungan natin, iyakan natin yan. Sabihin natin. Ito po. Kuntik na lang ito. Nabasa ko ito. Nagandahan ako
Kasi sabi dito, every time nag-share ka ng salita ng Panginoon, hindi lahat makikinig. Tama, hindi lahat makikinig. Pero every time na nagsasalita ka patungkol sa Panginoon, nag-glorify ang kanyang Panginoon. So, ibig sabihin, may makinig at wala, sabihin mo ang katotohanan, i-share mo ang salita ng Panginoon para maparangalan ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, wala. Hindi masasayang. Makinig man sila o hindi, ang mahalaga na parangalan natin ng Diyos. Amen. Diba? Ang sarap magpagamit sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi pinili mo talaga ako para sa iyo. Kahit hindi mo talaga ako rapat-dapat sa gawain ito. Pero salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo. Hallelujah. Diba ang ganda no? Gusto ko yung lumabas ko, sabi ko, wow, kung ano, hindi mo talaga lahat pakikinig din. Hindi lahat susunod sa'yo. Makikinig man sila pero hindi man ma-apply yan sa buhay nila. Pero ang halaga, nag-glorify natin ang Panginoon. Hallelujah. Mapapurihan nawa ang Diyos sa buhay po natin sa pamamagitan ng mabubuti natin gawa. Para makita talaga ang Panginoon. Sabi sa mga 8:5-16, kapag mabuti ang ginawa mo, makikita ng mga tao, mga luluwalhati ang Panginoon sa iyong buhay. Praise God. Tapos ito na ako. Gusto ko itong i-share last na lang. Sabi dito, Jesus has promised that God's empowering presence will be with those who choose to serve. Ibig sabihin, doon lamang sa pumipili sa Panginoon na paglingkuran siya, ibibigay ng Diyos, nangako ang Panginoon na ang kapangyarihan niya at ang presensya niya, doon ibibigay sa taong iyon. Kapag willing ka, piliin at sundin ng Panginoon. At ito last na last. Binavalue ng Panginoon. Sabi, Jesus greatly values the time and effort. Binavalue ng Panginoon ang time mo na binigay, ang lakas mo, ang effort mo, na binibigay mo service o servisyo sa ibang tao. Ibig sabihin, may value yun sa Panginoon. Nagbigay ka ng time, ng effort, o anumang tulong. Sabi ko, na-address ng Lord, practice niya, na binavalue niya whatever those time and effort na binibigay natin sa ating kapwa. Nawa sa umagang ito, sobra tayong napagpala ng salita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Hallelujah, Jesus. Thank you so much po sa mga kapangyarihang salita mo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa pagbabago po ng isip namin na ginawa mo sa aming mga buhay. Dalangin ko po sa bawat isa na nakapakinig ng mensahe ito, magkaroon, Panginoon, ng bunga sa kanilang buhay. Ma-apply po nila, Lord, sa pang-araw-araw nilang buhay na, Lord, binago mo na po kami. Kaya ang buhay namin sa bawat araw, Lord, makita ka sa aming mga buhay, Panginoon, para mapapurihan ang dakilang pangalan. Thank you po ngayong umaga sa tagumpay ng mga salita mo. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Praise God. Salamat. May taas. Sarap sana ito kayo na nag-ano sa akin. Lakas-lakas din. Pastig lang naman. Hallelujah po sa ating mga binagong buhay. Amen. Amen. So, sa ating pong mga online viewers, kahit wala po tayo po dito ay naka-live po tayo ngayong umaga. So, blessed morning po at blessed Sunday sa inyo lahat na nakapalo po sa ating DCF, ang Bugong Christian Fellowship. So, salamat po at patuloy kayo sa Dubai sa aming Sunday worship at pagpalain mo kayo palagi. So, meron lang po kayong mga prayer request. So, message lang po kayo dyan sa ating messenger. Meron po dyan. PM nyo lang po at isasagot po yan dyan sa inyo. At patuloy po namin kayo pamanalangin ng personal tuwing Friday. Ang ating Bible study and prayer meeting po dito sa ating simbahan. At yan po ay alas 7 ng gabi. At ang ating mga practice ng youth para sa music team at paglilinis ng ating bahay-sambahan po ay tuwing Saturday ng 5:30. Kasabay na po ang practice.
At ang ating Sunday worship po ay tuwing Sunday, 9 a.m. po ng umaga. So, salamat at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ay patuloy lang po tayo. So, ngayong umaga naman, ihanda ating mga sarili para po sa ating pagkakaloob. At, okay, meron tayong pasasalamat. Sabihin mo sa brother Jude. Purihin po ang Panginoon sa umaga dito. Amen. Amen. Papasalamat po ako ng una sa Panginoon. Siyempre sa inyo, sa inyo lahat, kung talit ko sa Panginoon. Sa inyo tagumpay na panalangin sa akin. Maraming salamat po. At ako ay medyo tinamaan ng mga UBI. Saka yung sumabat yung mga nakaintin. Kaya hirap na hirap ako noon. At ito din balian na araw ko akong nakatumpay. Kaya sa Panginoon, alam ko, pinahintulutan ko. Pero hindi ko pagsusukan. Kasi yun ang mga pasubok lang sa atin kung hanggang saan ang ating lahat ng palataya. Higit pa nga doon na yung ating kapatid si Pope, nung siya nga ay sinubok, lahat-lahat ay kinuha sa kanya, pero tagumpay pa rin siya dahil doon ay binabayan siya ng Panginoon nung siya ay nakabangon. Kaya yun ay simple lang sa Panginoon yung aking karamdaman. Pero kung yung mahina yung pananampalataya, siguro sa inyong pag-iisip, sa inyong katawan, bibigay ka. Pero sabi ko Panginoon, pinahintulutan ito pa rin yung pagsusuhan. Kaya po ito ang magpapagaling sa amin. At saka nagpapasalamat ako kasi iniisip ko na yung aking bayarin, yung bill sa ospital, ay medyo may kalkihan. Iniisip ko yung parang lalo na nagsakit sa iyo. Iniisip ko sa utak ko kasi yung migraine ko lalo nagkakasakit sa buho. Pero sabi nga doon sa verse Hebreo 13:5, sabi niya. O magbabasa dito sa Hebreo 13:5. Kaya sabi niya, huwag mong inisipin yung mga bagay ng lahat ng yan ay pagkakalog ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat talaga ako ng marami. Pinipilit ko silang pasalamatan sa mga kapatid natin, sa pamumunan ni Helen, sa lahat, at sa hindi ko na babanggitin yung tao na yun dahil ako siyang tatanggap ng pagpapala ng dito sa Panginoon. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. At binabalik ko ang papuri para sa ating Panginoon. Kasi balik mo.
Panginoon, sa iyo po ito nanggaling. Kaya naman, Panginoon, bless mo po ako na nagbigay, ganun po hindi pa nakapagbigay. At naway magamit ko, Panginoon, sa pagpalago na yung sambahan, at sa ikalalago, Panginoon, na yung banal na salita. Maraming salamat po at patuloy po kaming nananalig at nampalataya, Panginoon, na ikaw ang magkaroon ng control sa aming buhay. So, in Jesus, napakabuti, Panginoon, sa bawat isa. Salamat na kami ay narito, walang mga sakit, Panginoon. Thank you, Jesus. Inabalik namin sa Panginoon ang mataas na pagpuri, mataas na paggalang. At higit sa lahat, Panginoon, inabalik namin sa iyo ang payang ng tahan. In Jesus' name we pray. Amen. Manalangin po tayo bilang pangwakas. Panginoon, purihin ka po sa mga oras na ito. Salamat sa aming pong gawain na pagsamba sa iyo. Salamat na ikaw po ang nagsama sa amin. Ikaw po ang nanguna. Ikaw po ang aming speaker na hindi mo namin nakikita. Salamat po ng marami, Lord, sa mga salita mo po na napakaganda para sa buhay namin. Salamat, Ama, sa reminder na patuloy po kami magpatuloy at patuloy na baguhin sa tulong mo ang aming mga sarili, Panginoon. Salamat po nawa, Lord, makita sa aming buhay araw-araw, Panginoon, ng mga taong nakakasalamuhan namin na kami, Lord, ay binago mo na. Lord, di namin ito kaya, pero sa tulong mo po at kami ito po nagpapasako na magagawa po namin ito dahil sa iyo. Kaya, Panginoon, maraming pong salamat sa patuloy na pagmamahal. Salamat sa walang hanggang pangunawa, Panginoon, sa mga anak mo. Salamat po ng marami dahil ikaw ang Diyos na buhay na lagi mong nakatungkay sa amin. Salamat na hindi mo po binibigo ang mga anak mo. Bagamat minsan, Lord, meron kaming pagkukulang, pero sa pagkukulang na yun, ikaw pa rin, Lord, na nagpupuno. Kaya rin maraming salamat, Lord, I love you po. Salamat din sa aming samantalang paghiwalay, patuloy na pinagkakatiwala po namin ang aming po pag-uwi. Dalangin namin ingatan po ang bawat isa, lalo na, Lord, ang aming pastora. Hindi na patuloy po siyang ingatan sa kanyang pag-uwi, Panginoon, sa kanyang pag-drive. Ingatan mo, hawakan ng manubela nito na may makarating na safe. At buong kakuhan, Lord, ang kanyang sasakyan, ingatan mo. Salamat na marami, Lord, na makarating siya ng safe, Lord, sa tulong mo at grasya mo. Salamat din, Lord, sa mga biyaya muli na nakalaan para sa amin sa buong isang linggo. Salamat ang marami na kamay mo lang, Lord, ang siya po inaasahan namin na hawak sa bawat buhay namin, Lord. Kaya, Ama, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Naway sumayin lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkipag-isa ng Espiritu Santo. Pangalan ng